Okay, so magandang araw, BS Ed Filipino 3.1 at 3.2. Magkakaroon lamang tayo ng online discussion para sa paksang ito at naway manood at makinig kayo sa bawat paksa na aking itatalakay dahil ang bawat detalye na aking isasaad ay mahalaga at dahil magkakaroon din tayo ng mahabang pasulit sa susunod na tagpo. Para sa inyong attendance class, sa araw na ito ay mag-comment lamang ng paborito ninyong pelikula sa comment section dahil bibigyan ko ito ng katumbas na puntos at maaari lamang kayong mag-comment until alas 10 ng gabi. So mag-aantay ako class. So malinaw ba ito sa inyo? Okay. So kamusta naman kayo class? Naway ayos na ang lahat, no? At naway nakinig ang lahat at manood sa talakayang ito. So, panibagong araw ay panibagong paksa na naman ang ating tatalakayin. Ngunit bago iyan ay magkakaroon muna tayo ng isang maikling larong tinatawag na decipher o pagtukoy. So, ang bawat bilang na inyong nakikita, class, ay may katumbas ng bawat letra ng iyong nakikita sa alfabeto. At kailangan lamang ninyo itong hulaan ayon sa tamang salita. So, nagkakaunawaan ba tayo? Okay, ngayon ay titingnan natin kung tama ba ang inyong hula para sa bilang 1. Ito ay teleserye. Sa pangalawa, ito ay sine. Sa ikatlo, bilang ay serye at ang panghuli ay pelikula. So, batay sa ating ginawang maikling aktibidad class, ano kaya sa tingin niyo ang paksang tatalakayin sa araw na ito? Okay, so yan ay ang ating alamin, no? So, bago iyan, narito muna ang ating mga layunin. Pagkatapos ng talakayan, ang mga mag-aaral ay inaasahang na isa-isa ang mga panitikang kabilang sa kulturang popular tulad ng pelikula at teleserye. Napahalagahan ang kontribusyon ng pelikula at teleserye sa pagpapalaganap ng kulturang popular at nakapagsasagawa ng isang pagsusuri gamit ang balangkas sa pagsusuri ng isang pelikula. Makakamtan lamang natin ang lahat ng mga layunin na iyang class kung bukas ang iyong mga mata at tainga na manood at makinig sa paksang tatalakayin ko sa araw na ito. So, ang paksa ko sa araw na ito, class, ay tungkol sa panitika ng kulturang popular na ang pelikula at teleserye. So, ngayon ay atin munang alamin kung ano nga ba ang teleserye. Ang teleserye o teledrama ay isang uri na napapanood sa telebisyon na karaniwang hindi makatotohanan o walang pawang pruweba na masasabing ito ay totoo. Nagmula ito sa dalawang salita na tele, pinaikling salita para sa telebisyon, at serye naman para sa salitang Tagalog para sa series. Ang teleserye o teledrama class ay isang uri ng palabas sa telebisyon na karaniwang tumatalakay sa mga kwento ng pag-ibig, pamilya, trahedya, kabutihang palad at marami pang iba. Sumalit, madalas ay hindi makatotohanan ang mga pangyayaring ito. Bagamat nakatutuwang panuurin, hindi lahat ng ipinapakita sa mga teleserye ay may konkretong pruweba o batayan sa realidad, kaya't ito ay mas nakikita bilang anyo ng libangan kaysa isang salamin ng tunay na buhay. Ang salitang teleserye class ay nagmula sa dalawang pinagsamang salita na ang tele na pinaikling anyo ng telebisyon at serye naman na tumutukoy sa isang magkakasunod-sunod na bahagi o episodyo ng isang kwento. So, naunawaan? Okay, kasunod, ang salitang teleserye ay karaniwang ginagamit bilang pangkalahatang katawagan para sa mga Filipino soap operas sa telebisyon. Bagaman naging opisyal lamang ito noong taong 2000 dahil sa ABS-CBN. Mula noong taong 2010, opisyal na ang ginagamit ng GMA Network ang teledrama o teleserye bilang pagkakakilanlan sa kanilang Philippine TV series na may kinalaman sa drama. Masasabi nating may pagkakahambing ang teleserye sa mga klasikong soap operas at telenovelas pagdating sa katangian at pinagutanan. Gayunpaman, habang tumatagal ay nagbabago at nagkakaroon ito ng sariling katangian na malimit na inilalarawan sa makatotohanang pakipagkapwa ng mga Pilipino. So, ang teleserye class ay nahati sa mga episodyo na maaaring tumagal ang pagpapalabas ng isang buwan o higit sa isang taon. So ito ay depende sa ratings o pagtanggap ng mga manunood.
Ang teleserye ay umusbong sa isang genre na may kanya-kanyang natatanging katangian na madalas na gumaganap bilang isang realistang sosyalista na refleksyon ng realidad ng Pilipino. So ay pinapalabas ang teleserye 5 beses sa isang linggo at madalas pang inuulit tuwing Sabado at Linggo. Nakakaakit ito ng malawak na manunood, kabilang na ang mga bata at matatanda, pati na rin ang mga kababaihan at kalalakihan, lalo na't ito ay may pinakamataas na kinikita sa Philippine television. Tumatagal ito ng 3 buwan hanggang 1 taon o kaya'y mas matagal pa, depende sa kagustuhan ng madla. Kasunod, ang kauna-unahang Philippine soap opera ay ang Hiwaga sa Bahay na Bato noong 1963 na ipinalabas ng ABS-CBN. Noong taong 2000, gumawa ng marka ang ABS-CBN noong ipinalabas nila ang Pangako Sa'yo na kilala bilang kauna-unahang opisyal na teleserye sa Pilipinas. Itong bagong genre ay naging sikat sa buong bansa at ang popularidad nito ay kumakalat pa maging sa ibang bansa. At dahil dito, ang mga soap operas na ipinalabas sa telebisyon ay karaniwan ng tinatanggap, habang ang mga GMA network naman ay tinatawag ang kanilang soap operas na teledrama. So ang mga linyang pagluksaan man kayo ng iba, pero kayo, hindi ko kayo pagluluksaan, kaya nga hindi ako nakaitim. 'Cause black is out, gold is in. Yes, just like gold, I am indestructible. So akin lang ang asawa ko, Nicole, at sabi mo mahal mo ako. Sabi mo dati, obre, walang nagmamahal sa'yo kasi pokpok ka. Pero obre, kahit pokpok ka, mamahalin pa rin kita. So ito ay ilan lamang sa mga teleseryeng tumatak at nagkakaroon ng malaking epekto sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga tao. Kung kaya ngayon, ang teleserye ay maituturing na bilang isang umuusbong na kulturang popular ng Pilipino, hindi lamang matatagpuan sa ating bansa, kundi pati na rin sa ibang bansa. Kung ating babalikan ang kahulugan ng pop culture o kulturang popular, malinaw na ito ay para sa pagkonsumo ng mga madla o nakararami. Ibig sabihin lamang na ang teleserye ay bila isang anyo ng mass media na may magandang halimbawa para sa katuturan ng kulturang popular. So kung gayon, masasabi na tumpak at pasok ang teleserye sa kahulugan ng kulturang popular bilang isang komersyal na kultura sapagkat ito ay ginagawa para sa mass consumption ng mass media. Ito ay pagtangkilik ng mga tao bilang libangan, bahagi ng kanilang pamumuhay, bahagi ng kulturang nakagawian, kaya masasabi namang ito ay kulturang popular. Hindi maipagkakaila na naging malaking parte ng pamumuhay ng mga Pilipino ang panunood ng teleserye. Dahil bago pa man pumasok ang mga telebisyon sa karaniwang sambayanan, ay tanging radyo pa lamang ang pinagmula ng libangan. Ang mga Pilipino ay nalulung na sa seryeng ipinapalabas at nakakuha ng mga atensyon ng masa. Naging kaugalian na pagkatapos ng mahabang araw ng trabaho, ang mga Pilipino ay sabik na umuwi upang magpahinga at manood ng mga katang-isip na kwentong maghintay sa mga susunod na mga pangyayari. So sa simpleng sabi, ang teleserye ay naging hugutan ng saya at libangan ng mga Pilipino, lalong-lalo na't nakikita natin na isa sa ating personalidad ang pagiging emosyonal. Kahit sa isang pag-aaral sa Estados Unidos, ay lumabas na ang mga Filipino ay isa sa mga pinaka-emosyonal na tao sa mundo na maaaring maging dahilan kung bakit napamahal sa napakaraming teleserye na nagtampok ng mga magbibigat na mga drama. Ang mga teleseryeng ito ay ginagawa ng 3 pangunahing kampanya na telebisyon sa Pilipinas na ang ABS-CBN, GMA Network at TV5. Kaya maituturing na ang Pilipinas ay mula sa bansang mayroong dinamikong kultura, mula sa pananalita hanggang sa mga kasanayan at mula sa pananamit hanggang sa musika na makikita na ang kulturang Filipino ay patuloy na nababago. So naunawaan lang ba, class? Okay? So narito ang mga halimbawa ng sikat na teleserye noon. Una, ang Pangako Sa'yo na ibinida ni Jericho Rosales at Christine Hermosa. So ang pangalawa, ang Kampanerang Kuba na ibinida ni Ann Curtis na nagtampok ng kwento ng kabutihang loob sa kabila ng panlabas na anyo. Ang mga teleseryeng ito ay hindi lamang nagsilbing aliwan, kundi bahagi na rin ng kasaysayan at kamalayang Pilipino.
Kasunod ay ang Encantadia 2016 na isa sa mga teleseryeng sinubaybayan ko talaga noon. At ito ay naging patok sa maraming manonood dahil sa naiibang mundo ng mahika, digmaan at kapangyarihan na ibinida ni Glyza De Castro, Kylie Padilla, Gabby Garcia at Sanya Lopez bilang mga sangre. Isa ito sa mga seryeng tumatak sa isipan ng maraming Pilipino dahil sa kakaibang ganda ng produksyon at lalim ng kwento. Kasunod din ay ang Maging Sino Ka Man 2006 na pinagbidahan ni John Lloyd Cruz, Bia Alonso, Sam Milby at Ann Curtis na tumatalakay sa masalimuot na ugnayan ng pag-ibig, kayamanan at pamilya. Isa rin ito sa mga teleseryeng nagpakita ng mas seryoso at dramatikong tema na umantig sa damdamin ng maraming Pilipino. So kasunod ay ang Jezebel na ibinida ni Marian Rivera sa bersyong 2008 na sumalamin sa alamat ng Serena at kung paano ang isang nilalang mula sa dagat ay naglakbay sa mundo ng tao upang maranasan ang pag-ibig at diskriminasyon. Dahil sa mahiwagang elemento at malapantasyang kwento nito, agad itong naging paborito ng mga manunood lalong-lalong na sa mga kabataan. At ang panghuli ay ang Agua Bendita na pinagbidahan ni Andy Agenman na tumatalakay sa buhay ng kambal na sina Agua at Bendeta, na ang isa ay may balat na tila tubig at ang isa ay karaniwang tao. Ang kanilang kwento ay puno ng aral tungkol sa pagtanggap ng pamilya, kaya't hindi nakapagtataka kung bakit ito ay naging isang matagumpay at makabuluhang teleserye sa puso ng maraming Pilipino. Sa kabuuan, class, ang mga teleseryeng ito ay patunay ng malalim na koneksyon ng mga Pilipino sa mga kwentong puno ng damdamin, kababalaghan at aral sa buhay. Kaya hanggang ngayon ay patuloy pa rin itong tinatangkilik, inaalala at pinahahalagahan ng maraming manunood sa iba't ibang henerasyon. So, naunawaan lang ba, class, ang ibig sabihin ng teleserye? Okay, dumako naman tayo sa pelikula. Ang pelikula ay kilala din bilang sine at piniklakang tabing. Ito ay isang larangan na sinasakop ang mga gumagalaw na larawan bilang isang anyo ng sining o bilang bahagi ng industriya ng libangan. Ang pelikula, class, ay isang anyo ng sining na gumagamit ng gumagalaw na larawan upang magkwento at magpahayag ng mga damdamin. Isa itong makapangyarihang medium na kayang pagsamahin ang musika, pag-arte, sinematografiya at direksyon upang lumikha ng isang masining at makabuluhang karanasan para sa manunood. Bukod sa pagiging sining, ang pelikula rin ay bahagi ng industriya ng libangan na malaki ang ginagampanang papel sa kultura at ekonomiya ng isang bansa. Ito ay nagbibigay buhay sa mga kwento at nagbibigay inspirasyon sa mga manunood. Ang mga pelikula ay may malalim na kahulugan at impluwensya sa ating buhay at lipunan. Ito ay isang paglalakbay sa isang iba't ibang karanasan at perspektiba at nagbibigay daan sa atin na mas mag-unawa sa mundo sa paligid natin. Ang pelikula, class, ay hindi lamang isang anyo ng libangan, kundi isang makapangyarihang instrumento ng pagpapahayag na nagbibigay buhay sa mga kwento, nagpapakita ng mga emosyon at nag-uugnay sa mga tao sa pamamagitan ng kanilang mga karanasan. Ang mga pelikula ay may malalim na kahulugan at impluwensya sa ating pag-iisip at pananaw, kaya't ito ay isang salamin ng ating kultura, pananampalataya at mga isyu sa lipunan. Bilang isang paglalakbay sa iba't ibang karanasan at perspektiba, tinutulungan tayo ng pelikula na mas mapalalim ang ating pag-unawa sa mundo, pati na rin ang ating koneksyon sa mga tao at mga pangyayari sa ating paligid. Iba ang teleserye sa pelikula, class, dahil ang teleserye ay isang sunod-sunod na palabas na ipinapakita sa telebisyon na karaniwang may mas mahabang kwento at mga episode. Samantalang ang pelikula ay isang beses na palabas na karaniwang tumatagal ng 2 hanggang 3 oras lamang. Ang teleserye ay may kakayahang magbigay ng mas malalim na mag-unawa sa mga karakter at kwento dahil sa haba ng panahon na nakalaan para dito, habang ang pelikula ay nakatutok sa isang mas maigsi at mas pinadali na pagsasalaysay ng isang kwento. Bukod dito, ang teleserye ay kadalasang minomodelo upang mapanatili ang interes ng mga manunood sa mga susunod na episode.
Samantalang ang pelikula ay nakatutok sa isang tapos na kwento mula simula hanggang sa katapusan. So, naunawaan ng bang kaibahan ng dalawa, class? Okay. So, narito ang halimbawa ng mga sikat na pelikula noon at ito ay ang The Shawshank Redemption noong 1974. Ito ay isang kwento tungkol sa pag-asa at pagbabago sa kabila ng pagkakakulong, kung saan ipinapakita ang hindi matitinag na pananampalataya ng pangunahing tauhan na si Andy Dufresne na nakulong ng mali ngunit nagpatuloy sa pagnanasa ng kalayaan at pagbabago, na may malalim na mensahe tungkol sa pag-asa kahit sa pinakamadilim na panahon. Kasunod ay ang Pagdadalaga ni Maximo Oliveros, 2005. Ito ay isang pelikula na nagpapakita ng pagmamahal at pagtanggap sa kabila ng pagiging magkaiba. Ito ay nagpapahayag ng mga isyu ukol sa kasarian at pagkakaiba-iba ng oryentasyon. Ang pelikulang ito ay nagpapakita ng mga isyu ng pagkakapantay-pantay at pagtanggap ng pamilya at komunidad, pati na rin ang mga hamon na dulot ng pagkakaiba sa isang konserbatibong lipunan at ipinapakita kung paano naharap ang isang batang lalaki sa kanyang tunay na pagkatao at sa masalimuot na relasyon sa pamilya. Kasunod ay ang The Matrix, 1999, isang science fiction na pelikula na nagtatanong ukol sa kalikasan ng realidad at kung paano tayo nagpapasya sa ating mga buhay. Ipinapakita nito ang kahalagahan ng pag-iisip at pagtutuos sa mga hamon sa buhay. Sa pelikulang ito, class, ipinapakita ang kamalayan at paglaya ng mga tao mula sa isang peking mundo at kung paano ang malalim na pag-iisip at pagtutuos sa mga hamon ng buhay ay mahalaga upang magtagumpay. Ang pelikula ay naging simbolo ng paglaban sa mga sistemang nagpapalawak ng kontrol sa buhay ng tao. At ang panghuli ay ang Frozen 2013. Isang animated na pelikula na may magandang mensahe ukol sa pagmamahal, pagkakasundo at pagtanggap sa sarili. Ipinapakita ng pelikulang ito ang kahalagahan ng pamilya at ang pagpamahal sa magkapatid na si Elsa at Anna, at ang pagtanggap sa kanilang mga kahinaan at pagkakaiba. Ang pelikula ay nagpapahayag ng malalim na tema ng pagpapaubaya at pagtanggap sa ating tunay na pagkatao upang magtagumpay sa buhay. Ang mga pelikulang ito, class, ay may malalim na mensahe na hindi lamang nakakaaliw, kundi naglalaman din ng mga mahahalagang aral na tumatalakay sa mga aspekto ng pag-ibig, pagkakapantay-pantay at ang pagpapalaya sa sarili sa gitna ng mga pagsubok. So, malinaw ba, class? Okay. So, narito ang balangkas sa pagsusuri ng pelikula. Una ay ang panimula na kung saan bago ninyo isusulat ang pamagat ng pelikula, class, ay isusulat muna ninyo ang mga maikling panimula tungkol sa pelikula. Kung ano nga ba para sa iyo ang pelikula na iyong napanood. Pagkatapos nito ay ang pamagat ng pelikula na sinusundan ng may akda ng nobela o kwento o kaya'y may akda sa pelikulang napanood at ang panghuli ay ang direktor. Ang pangalawa naman ay isusulat inyo ang buod ng pelikula. At ang pangatlo ay ang pagsusuri. So, isusulat inyo kung anong pelikula ang inyong napanood. Kung ito ba ay drama, action o thriller, comedy o fantasy, o kaya sexy or malami pang iba. So, kasunod ay ang kaanyuan ng pelikula na kung saan isa-isa ninyong ilalagay ang tema, paksa, pinakasukdulan at pangunahing tauhan ng napanood na pelikula. Tandaan, class, na isa-isahin ang mga tauhan from pangunahing tauhan to supporting character na tauhan at kailangan na ilarawat kung ano ang mga papel na ginagampanan ng tauhan na ito sa pelikula. So, naunawaan? Okay. So, kasunod ay ang uri ng pananalig o pananalita. So, ito ay tumutukoy sa uri ng pananaw o tema na ipinapakita ng pelikula, pati na rin ang filosofiya o ideolohiya ng mga tauhan o ng kwento. Halimbawa, maaaring tukuyin kung ang pelikula ay nagpapakita ng positibong pananaw sa buhay, at kung ito ba ay may pag-asa, pag-ibig o kaya'y pagkakaisa. O kaya naman kung may negatibong tema, kung pagkatalo, kabiguan, pagnanasa o marami pang iba. Mahalaga ring isama ang uri ng mga mensahe na ipinapahayag ng pelikula, kung ito ba ay moralistic, political, philosophical o tungo sa panlipunang isyu.
So kasunod ay ang estilo ng paglalahad. Ito ay tumutukoy sa paraan ng pagpapakita ng kwento at sa estruktura ng pelikula. Kasama dito ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Kung ito ba ay gumagamit ng mga flashback, flash forward o kaya mga eksena na magkasabay. Mariring isama ang paggamit ng simbolismo o mga visual na elemento na nagpapahayag ng kwento sa hindi direktang pamamaraan. Kasunod class ay ang mga matayutay o matalinghagang pananalita. So, ito yung pahayag na ginagamitan ng mga tayutay upang magbigay ng mas malalim na kahulugan, tulad ng mga metapora, simili, personifikasyon, aliterasyon, onomatopeya at iba pa. Mahalaga itong isama sa pagsusuri upang may paliwanag kung paano ang mga ito ay nagpapalalim sa mensahe ng pelikula at kung paano ito nakakatulong upang magbigay diin sa mga karakter at tema ng kwento. At kasunod ang panariling reaksyon sa mga tauhan. Ito ay tumutukoy sa iyong personal na reaksyon sa bawat pangunahing tauhan ng pelikula, kung paano mo sila naranasan at kung paano sila nakakapekto sa iyong mga emosyon. So, maaring talakayin kung ikaw ay nagagalit o kaya nawala ng simpatiya sa panunood ng pelikula. At ang panghuli ay ang panariling reaksyon sa mga pananaw ng pangyayari. Ito ay tumutukoy sa reaksyon mo sa daloy ng kwento, kung paano ang mga pangyayari ay nagsunod-sunod at kung paano ba ito nakakapekto sa iyong pananaw. So, maaari rin itong magsama ng mga reaksyon ukol sa pelikula, kung mabilis nga ba o mabagal ang takbo ng kaganapan at kung paano ito nakakaapekto sa iyong emosyon at kaisipan habang ipinapanood ang pelikula. So, ang pang-apat class ay ang pananaw. So, una ay ang sosyolohikal. Dito tinutukoy ang pananaw na kung paano nga ba ang lipunan, kultura at institusyon ay nakakaapekto sa kilos at paniniwala sa tauhan sa may akda. So, pag sinabing sosyolohikal, ito yung pananaw na tumututok sa kung paano ang lipunan at kultura ay humuhubog sa mga desisyon, pananaw at emosyon ng mga tauhan sa isang kwento class. Kasunod ay ang psikolohikal. Sinusuri ng pananaw na psikolohikal ang damdamin, iniisip at psikolohikal na kalagayan ng tauhan upang maunawaan ang kanyang asal at desisyon. So, ito ay nangahulugan na pagsusuri sa loob ng kalagayan ng tauhan class tulad ng kanyang iniisip at nararamdaman upang may paliwanag ang kanyang mga aksyon at reaksyon. So, ang panghuli ay ang archetypal. Tinutukoy ng pananaw ng archetypal ang mga karaniwang tauhan, simbolo o pangyayari. So, halimbawa, kung ito ba ay bayani, kontrabida o kaya pagsubok, na paulit-ulit na lumilitaw sa iba't ibang akda sa buong daigdig. So, pag sinabing archetypal class, ito ay tinutukoy sa mga pangkaraniwang tauhan at simbolo tulad ng bayani o kontrabida na madalas lumilitaw sa iba't ibang kwento at kultura sa buong mundo. So, malinaw ba? Okay. So, ang panglima class ay ang bisang pampanitikan. So, mayroon itong tatlong bahagi. Ang bisa sa isip, bisa sa damdamin, at bisa sa kaasalan. At ang bawat bahagi ay may mga katanungan na kailangan ninyong sagutan. Para sa bisa sa isip, ito ay anong prinsipyo o pananaw sa pagkatao mo ang nagkakaroon ng pagbabago pagkatapos mong mapanood ang pelikula? Pangalawa, nabuksan ba ang iyong isipan sa lalong malawak na pag-unawa ng mga bagay-bagay na nagaganap sa kapaligiran? Sa bisa sa damdamin naman, ang tanong ay, habang ikaw ay nanonood ng pelikula, ikaw ba ay naiiyak o nakitawa sa pangyayari sa pangunahing tauhan? At ang pangalawa, may pagkakataon bang pakiramdam mo ay nakihalubilo ka sa mga tauhan na para bang naroon ka at kasamang nakigalaw sa mga tauhan o kaya sa pelikula? At panghuli, ang bisa sa kaasalan, ang tanong ay ano-anong pangyayari sa istorya na maaari mong ihambing sa iyong tunay na buhay na siyang magiging salamin sa kagandahang asal o pag-uugali. Ang pang-anim naman ay ang paglalapat ng salawikain. Ito ay para magbigay ng mga salawikaing maaaring may ugnay o may ugma sa pelikulang napanood at ipaliwanag. So, kahit anong salawikain class na napanood o napakinggan ninyo sa pelikula. At ang panghuli ay ang ebalwasyon. Dito class ay sasagot kayo ng isang tanong at ibabatay ninyo ang inyong sagot sa sariling opinyon. So, ang mga katanungan ay, una, kung ikaw ay isa sa mga tauhan ng pelikula, anong papel ang gusto mong gampanan at bakit?
Pangalawa, sang-ayon ka bang nararapat na ipalabas ang ganitong uring pelikula? Ipaliwanag. At ang panghuli, bakit kaya pinamagatang patlang ang pelikula? So, ipaliwanag. So, at yun lamang class, ang balangkas sa pagsusuri ng pelikula. Upang labis nyo pa ito maunawaan ay magbibigay ako ng isang halimbawa. So, narito. So, sa nakikita nyo class no, may malaking arrow na nagsisimula ito sa isang pelikula na detalye. So, sinundan naman ito ng pamagat ng pelikula na ang ligaya ang itawag mo sa akin. Kasunod ay ang may akda at ang direktor ng pelikula. So, kasunod nito ay ang buod ng pelikula. So, hindi ko na ito babasahin pa class dahil medyo mahaba ang buod ng pelikulang ito kaya kayo na lang ang bahalang mag-post at magbasa, no? So, naway hindi ito maging blurred kapag in-upload ko ito sa YouTube. So, ito ay kasali pa rin sa buod class, no? So, basahin nyo na lang isa-isa ha kasi maganda ang pelikulang to. So, makaka-relate tayo. So, ang kasunod class ay ang pagsusuri. So, dito na makikita ang uri ng pelikula na sinundan ng kaanyuan ng pelikula na ang tema, paksa, pinakasukdulan at ang pangunahing tauhan. Make sure class na ang mga tauhan ay sunod-sunod no at ibigay ang mga role na ginagampanan sa bawat karakter. Sinundan naman ito ng uri ng pananalig na ginagamit, estilo ng paglalahad at ang matatalinghagang pananalita. Kasunod ay ang sariling reaksyon ninyo o kaya yung mga napansin at puna sa mga tauhan at galaw ng pangyayari. Ang pang-apat ay ang pananaw na kinapalulooban ng sosyologikal, psikolohikal at archetypal. So, natalakay ko na kung anong ilalagay sa bahaging ito, kaya naman batid kong naunawaan nyo na ito class, no? Pero para naman mas lubos pa nyo maunawaan ay basahin nyo ang halimbawa class. So, narito pwede nyong i-post ang video para makabasa kayo ng mabuti. Kasunod ay ang bisang pampanitikan, ang bisa sa isip, bisa sa damdamin at bisa sa kasalan. Ang pang-anim naman ay ang paglalapat ng mga salawikaing. Halimbawa dito ay ang madali ang maging tao, subalit mahirap ang magpakatao. Tapos ma-explanation class base sa naibigay mong salawikain. So, narito pa class, maraming salawikain ang ibinigay ng author at ang panghuli class ay ang ebalwasyon. Pero wala akong maibigay na larawan dahil hindi inilakip ng author sa halimbawa ang kanyang sagot. Ngunit kabilang ang ebalwasyon sa balangkas ng pagsusuri sa isang pelikula. So, yun lamang ang talakayan sa araw na ito class. Naway nauunawaan ninyo ang paksang tinalakay ko sa araw na ito. Para sa aking pagpapahalagang tanong ay narito ang katanungan. Paano nakatutulong ang pelikula hindi lamang sa paglalarawan ng kulturang popular, kundi pati na rin sa pagbibigay impluwensya sa pananaw at kaugalian ng mga manunood sa kasalukuyang panahon? Para masuri kung nakaabot ka pa sa panunood ng bidyong ito, ay ilagay ang inyong mga sagot sa comment section at bibigyan ko ito ng puntos. So, ang mga comment o komento within this day ay malaki ang puntos na aking ibibigay. So, naway nakinig at manood kayo sa aking talakayan para naman sa ating mahabang pasulit na gaganapin sa susunod na linggo. Kung mayroon kayong mga katanungan class ay sabihin niyo lang sa akin. So, narito ang inyong individual na gawain. Manood ng pelikulang Goyo, ang Batang General sa YouTube pagkatapos suriin ito gamit ang balangkas sa pagsusuri ng pelikula. So, ang link ng pelikula class ay ilalagay ko sa comment section o kaya'y SSN ko sa GC. So, narito ang mga pamantayan. Nilalaman, 20 puntos, organisasyon, 10 puntos, paggamit ng wika, 10 puntos, at kalikasan ng pagsusuri, 10 puntos na may kabuuang 50 puntos. So, isulat ang iyong mga sagot sa isang buong papel at make sure na nakinig kayo para madali nyo lang itong gawin. So, para naman sa ating takdangaralin ay magpahinga at mag-aralan ang lahat ng mga paksang natalakay para sa mahabang pasulit sa susunod na tagpo. At yun lamang class, paalam at maraming salamat.